Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa level 2 business model at franchising business model. Ang example ko sa inyo, Mr. Donut. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. At bakit dapat i-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 11 years na experience sa pagninegosyo. 2026 na mga kanegosyo. Bakit kailangan ma-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model tulad na lang ng franchising na ginawa ng Mr. Donut? Kwento ko lang. Way back 2015 mga kanegosyo, nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo, naitayo ko nga pala yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Sa Quezon City po yan. After ko graduate, nag-work din ako as a sales. After ko mag-work as a sales, nag-decision na ako pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Kasi kanya-kanya lang to mga kanegosyo. Hindi dahil pumasok ako sa pagninegosyo, masama na yung employment. Nakakatulong yan, nakakapagbigay ng pagkain sa pagkainan natin at sa pamilya natin. Walang masama sa pagtatrabaho mga kanegosyo. Ito, desisyon ko lang na nagnegosyo ko. Sa sari-sari store mga kanegosyo, hindi akin yung produkto. Reseller lang ako habang buhay dyan. Hindi ako yung nag-create or nagluto ng product. Kaya sari-sari store kasi madali siya buksan, hindi ako marunong magluto, pambansang negosyo. Ayun yung naisipan kong buksan. Tsaka ang purpose ko lang talaga kaya ako nagnegosyo para matuto. At isa nga sa natutunan ko, ang sari-sari store hindi may scale up sa level 2 business model. Dahil hindi naman sa'yo yung produkto, hindi ikaw yung nag-create, hindi ikaw yung nagluto, hindi ikaw yung nagtahi ng damit, hindi ikaw yung gumawa ng kanta. Reseller ka lang sa sari-sari store. At ang sari-sari store kapag lumaki, hindi never magiging grocery store. Malaking sari-sari store lang po siya. Ang Mr. Donut mga kanegosyo, yumaman yung may-ari ng Mr. Donut nung pina-franchise niya yung negosyo niyang donut. Focus in one, sila yung nag-create ng recipe. Kahit okay lang, kahit gayahin mo yung mga kilala na mga kanegosyo. Kung marunong ka magluto, marunong ka mag-bake. Nung kumikita na yung Mr. Donut, yung may-ari ng Mr. Donut, pina-franchise niya yung negosyo niya. Ini-scale up niya sa level 2 business model. At hindi na kumikita yung may-ari ng Mr. Donut sa pagbebenta per se ng Mr. Donut, ng donut. Kumikita na yung may-ari sa franchising fee. Yung magpa-franchise ng Mr. Donut, automatic profit na agad sa may-ari ng Mr. Donut yon. Malugi man o kumita yung magpa-franchise. Nasa kontrata yan at hindi na marerepand yung franchising fee kahit malugi yon. Nag-focus in one yung may-ari, donut lang mula simula. Ang dinagdag niya, business model, which is franchising business model. Ang mahirap sa mga negosyante ngayon, kapag kumikita, naka-focus in one, kapag kumikita na yung isang produkto nila, imbis na i-scale up yung negosyo nila, nagdadagdag pa ng panibagong produkto. So, ang ending, lugi dahil na out of focus. Kaya mga kanegosyo, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, hanapin ng community ng mayaman, i-scale up yung negosyo natin tulad ng ginawa ng Mr. Donut, in-applyan to ng franchising business model. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Dahil 2026 na mga kanegosyo. At mga kanegosyo, subscribe ka naman kung umabot ka sa dulo na video na to. Comment ka lang kung tagasan ka. Gusto ko malaman kung saan umaabot tong video ko mga kanegosyo. At sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.